Ulit po, mahilingan po ang lahat na maupo na po dito. Dito na po tayo humarap. Dito na po tayo tumuon. Susubukan ko pong tapusin within 30 minutes kasi may fellowship nga po. Okay. Dito na po lahat, kahit po yung nasa likod para po makita ko ng isang kitaan. Okay po, sige. Once again, good morning po sa ating lahat. This morning, ngayon pong umaga na to, magkaroon po tayo ng introduction, orientation. Kasi ang napagkasunduan po natin, the first 2 Sundays ay teaching. So by March, yung una pong Sundays, first Sunday, second Sunday ay teaching. Third and fourth ay discipleship class. Kung may fifth Sunday po, discipleship class pa rin po siya. Okay po. Ngayon po ang introduction na bibigay ko po ay discipleship class. Mabilis lang po siya kasi hindi, yun nga po, introduction lang po siya, orientation. Bakit kailangan natin ito? Kasi nga yun yung lalakaran na ibinigay sa atin ng ating head. Okay po, ready na po ba kayo? Ready na? Okay po. Bago po ako magpatuloy, counting announcement lang po. Regarding po sa t-shirt, binigay na po namin yung t-shirt ng adult. Inuna muna po namin yung t-shirt ng adult, no? Pero hindi po lahat ay nabigyan pa. 35 po yung orders ng adult, 21 pa lang po yung naibibigay. Sa young adults, 3 pa lang po yung na-i-release, or actually 4. Sa juniors, may na-i-release na. In short, lahat po ay magkakaroon sa Sunday as long as may order po kayo. Ang order po, pakinggan po itong lahat para po wala tayong maging gulo o tampuhan. Pero hindi na daw nagkakatampuhan ang mga mature na Christian. Pero for the sake ng orderliness, pakipakinggan po ito. Lahat po ng listahan, final list, ay until today 6 p.m. Pag po dumating na ang gabi, lumagpas na sa 6 p.m., magpapalista pa po tayo, wala na pong tatanggaping lista. Maliwanag po? Para malinaw po tayo. Okay? Wala na pong tatanggaping lista. Bakit po mga kapatid? Pag po padagdag-dagdag tayo, mahirapan po, mapalad po tayo, ang supplier natin ay nasa church. Okay? Pero kung ang supplier natin ay sa labas, napakahirap pong magpagawa ng t-shirt. Bakit? Bumibili pa po sa labas ng t-shirt, ng shirt, isi-ship pa po iyan, i-order. Pag po paputa-putaki yung ating pong order, ang hirap po. No? So para po malinaw tayo, maayos, inuulit ko po, ang pagpapa-order ay hanggang mamayang 6:00 lamang po ng gabi. So mga department head, kayo po ay inaatasan na mangbuliglig para po hindi darating ang Sunday na dapat nagse-celebrate tayo ay maraming nagkakainisan dahil lang sa t-shirt. Okay? Maliwanag po tayo doon? Clear po. Next, kung kayo naman po ay hindi o-order at magdadala po kayo ng t-shirt, ang usapan po dapat may dala na kayong t-shirt ngayon. Yung magpapatatak lang po. Okay? Meron po kasing nagpalista, magpapatatak lang. So kung magpapatatak lang po kayo, dapat dala nyo na po yung t-shirt ngayon.
Okay po, kung walang t-shirt ngayon, kahit sinabi nyo magpapatatak lang kayo, ano po yung tatatakan nung magtatatak? Naintindihan nyo po ba yon? So, hanggang anong oras pwedeng dalhin, Brother Enzo? Within the day. Hanggang nandito ka. Hanggang nandito po sila. Okay po, malinaw po tayo. So wala pong magkakainisan, walang tampuhan, malinaw po ang instructions. Hanggang today lang po ang pagpapa-order at dapat po syempre bayad as much as possible. Actually, pinaluwalan na po yan nung nila Brother Enzo. So ngayon, kahit hindi pa bayad, nakuha nyo na po yung t-shirt. Pero please, magbayad po. Kahit naman pumunta tayo sa labas, hindi ka naman pwedeng bumili, tapos iuuwi mo, walang bayad. Okay po? Clear po tayo? Okay. Sige. So today, pahiram po ako ng, nakita ko, pwede ko po mahiram yung ni Caleb. Ayan. Israel, tara dito. Kaysa nagsiselfone ka dyan. Sa sample lang po tayo, no? Ba-blindfold ko siya. Tapos, sino ba best friend mo dito? Si Jacob. O tara, Jacob na lang daw. Napilitan siya na ikaw maging best friend niya. Tara dito. Iba-blindfold ka. Tapos, magsasalita si Jacob. Kailangan mong makalabas doon sa pintuan. Kailangan makalabas doon sa pintuan, naka-blindfold ka, at ang mag-i-instruct sa'yo si Jacob. Okay? Siya lang papakinggan mo, ha? Si Jacob lang. Okay? Ilan to? Ha? Hindi mo alam? So, hindi ka nakakakita. Okay. Sige. Dito ka, ha? Si Jacob lang papakinggan mo, ha? Ready. Si Jacob lang papakinggan mo habang lahat kami ay nagsasalita din ng instructions. Maliwanag? Lahat po tayo magsasalita din ng instructions, ha? Ready? Go! Boses lang, Jacob. Boses lang, Jacob. Boses lang, Jacob. Kanang, kaliwa. Likot, balik, balik. Kaliwa. Talon, talon. Talon. Kaliwa. Ikot. Sige, diretso. Sige pa, diretso. Kaliwa, diretso. Sige. Sige, kaliwa. Balik, balik. Kanan, kanan, kanan. Okay na. Sige, thank you. Thank you, Jacob. Thank you, Israel. Pakibalik na lang yung sorry po, nagamit namin yung bimpo ni Caleb. Thank you. Pakisanitize na lang. Thank you, Israel. Thank you, Kuya Jacob. So that basic sample, illustration of a simple discipleship. Okay po.
When we say discipleship, it is guiding, it is leading someone to a certain direction. And that direction is back to God, pabalik sa Diyos. Kaya po yung design ng atin pong t-shirt, sabi ko kay CJ, pinadesign pa po natin yan, binayaran po natin yan ng 300 pesos. Yung layout, pinadesign po ko sa katrabaho ko. Ang disenyo po niyang t-shirt po natin, I am a disciple of Christ. Makikita niyo po may isang cross, tapos maraming tao papunta sa cross. Pag nakita niyo po yung ating layout ng t-shirt. So hindi po yan ni-layout for ma-layout lang, no? May simbolo po lahat nung ginagawa natin na layout. Now, that's a simple orientation for discipleship. May magsasabi sa'yo, may maglilid sa'yo, may boses na dapat pakinggan mo, no? Back to Christ. Sabi ng John 10:27, kung meron po kayong Bible, sana po meron, at kung mababasa niyo po dyan, sabi sa John 10:27, ito po yung madalas natin kino-quote sa John 10. John 10:10, yung, the thief comes only to steal, to kill, and destroy, but I have come that you may have life. John 10:10 po yun. Ang konteksto ng John 10:10, ang sabi, I am the door, I am the gate, I am the gate to the sheep pen. Yun po yung John 10:10. Pero pag tinuloy niyo po yung pagbasa sa John 10:27, sabi po doon, my sheep knows, pabasa nga, Brother Rex. My sheep listen to my voice, I know them, and they follow me. Thank you. My sheep listens to my voice, and they follow me. And in other translation, my sheep knows my voice, alam niya yung boses ko, at ito ay pinakikinggan niya, at ino-obey. Hindi po natapos sa pinakinggan. And obey. Okay po? Let's pray. Father, we come before you. Lord, we will not stop coming before you. Hindi kami titigil, hindi kami magsasawa, hindi kami manghihinawang lumapit at lumapit at lumapit sa iyo. Dahil sa kalapitan sa iyo, doon lang kami makakaranas ng kapayapaan, doon lang kami makakaranas ng katighawan ng aming kauhawan, doon lang kami makakaranas ng totoong karunungan. So Lord, as we come before you, will you please allow us na maranasan at maramdaman muli ang presensya mo. Yung presensya mong may kasamang karunungan. Bless us, God. Holy Spirit, be our teacher, be our guide in this moment. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Now, discipleship is listening. One. No? May magdi-disciple sa'yo, may magdi-disciple sa akin, pero kapag hindi ko yan pinakikinggan, nonsense yung discipleship. Na-get natin? Para kang nagpunta sa isang doktor, nagpagamot ka, no? Nagpagamot ka, sinabi nung doktor sa'yo, inumin mo to, pero hindi mo ininom. Gagaling ka ba? Hindi. Nonsense. Ganon din po ang discipleship. Mayroon kang maririnig na boses, which is your discipler, na dapat nga ay ready, no, ready si discipler, kasi dapat hindi boses niya. No? Sa totoo po, yung discipler, hindi dapat boses lang niya. Babalik po si discipler sa salita ng Diyos para po i-guide yung kanya pong dinidisciple back to God. Kahit po sa guidance and counseling, alam ni Faith yan, as much as possible, we don't give advice when we go to counseling. Hindi kami mga teacher, part of our task is to counsel. Pero as much as possible, we don't give advice. No, hindi. Bakit? Ang mga reason ba't hindi nagbibigay ng advice? Pag binigyan kita ng advice, tapos hindi nag-workout yung advice, sino sisisihin mo? Ako. Diba? Diba? Ako yung sisisihin mo pag hindi nag-workout yung advice. No? Meron pang isang instance, pag nag-workout naman yung advice, kanino na mapupunta yung glory? Sa akin. No? Uy, galing naman, galing. Lalapit ka na ng lalapit sa... Na-get nyo po?
we don't really give advice, but we recommend and we suggest. Magkaiba po kasi iyon. Pag kasi sinabi mo advice, eto gawin mo. Dapat ganito. Okay? Pero when you suggest, ang suggestion ko, kapatid, eto mga option. Pero may option, pero sino pipili? Siya. Para kung ano man ang mangyari, hindi niya ako babalikan. Sabi mo hindi, binigyan kitang option, sino pumili? Ikaw. No? So sa discipleship class, or discipleship program or journey natin, the same thing. No? Kahit nga ang Diyos kahit alam niya na perfect plan for you and for me, pero may self-will ka pa rin. No? Ito ang dapat mong gawin. It's up to you. Susundin mo. Ang linaw na ng salita ng Diyos Pero bakit lahat tayo hindi naman tumpak buhay natin? All the way. All throughout. Bakit? Kasi ang totoo, hindi tayo lahat ay sumusunod doon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Yun yung totoo. Yun yung katotohanan. Ang linaw na ng salita ng Diyos, huwag kang mag-garantor. Pero yung iba sa atin, nag-garantor pa rin. Tama? Di ba? Si Enzo nga, simpleng garantor yan I mean, tingnan mo, nagpa-t-shirt ka na pero wala ka pang bayad. Paano kung di ka namin bayaran? Diba? Ang linaw po ng salita. That's a simple sample lang po. No? Now, going back to my illustration, discipleship class or discipleship program po natin, ganun din po. Kahit po nasa discipleship program na kayo, pero hindi naman po yan lagi kayong nandito hindi naman siya lagi yung kausap. Minsan, meron din kayo nakakausap pag nasa trabaho kayo. Kung kayo ay nag-school, meron kayong kausap na iba sa school. Kaya dapat po, yung dinidisciple nyo, makakabalik sa inyo. Lalo kung naguguluhan siya. Lalo kung meron siya napakinggang ibang boses. Sabi ng teacher ko, ito Totoo ba to? Babalik sa discipler. Lalo kapag naguguluhan siya. Hindi siya dapat yung wala siyang matatakbuhan, wala siyang malalapitan, yung magulo na siya, hindi pa rin siya makadecide. No? Sabi ng barkada ko, ito Kuya Arn, may kumausap sa amin, Iglesia ni Cristo, ito sabi. Ano ba, totoo ba to? Ang mahirap pag wala tayong matatakbuhan. Pero ang isang mahirap, kung may matatakbuhan, pero yung matatakbuhan, hindi rin makakasagot. Ano nga ba yan? No, kaya po tayo nag-aaral. Kaya po tayo mag-aaral. Maliwanag po tayo doon. Because in reality, sa totoong buhay po, pagkatapos ng linggo, pagkatapos natin dito, may kanya-kanya na tayong boses na naririnig. Iba-iba. Boses ng kapitbahay mo na naiinis sa'yo o magkainisan kayo. Boses ng boss mo or leader mo sa trabaho. Boses ng anak mo o asawa mo. Ang dami na nating boses na naririnig after the church. At lahat ng boses na yon, any voice would affect your mindset and your emotion. Naniniwala po ba kayo doon? Any voice, anumang boses na napapakinggan po natin sa araw-araw ay nakaka-apekto sa ating mindset at sa ating pong emosyon. May makausap ka nga lang sa phone Hello, kilala mo ba si nasa listahan kanya ng, alam niyo na ba to yung sa home credit? Nasa listahan kanya ng, hindi pa nagbabayad, yun. Kahit hindi naman ikaw yung may utang, pero nakarinig ka ng ganong tono na naniningil, affected ka na rin. Na-get niyo po yon? Or sample pa, nagpa-doktor ka, sinabi sa'yo ng doktor, naku po, Mrs., meron na lamang po kayong, ano yun? Pag may ganong ka narinig, affected ka na rin. Na-get po natin yon? That's why, mga kapatid, kaya po may discipleship class, we need to limit yung mga pinapakinggan nating boses. Gaano na tayo katagal na Kristiyano pero hindi pa rin natin kayang limitahan yung boses na pinapakinggan natin or piliin na pinapapasok natin. To the point na hindi na natin marinig mismo o hindi tayo sanay sa boses ng Diyos.
Brother Arn, sinasanay ba yun? Yes. Sinasanay po yun, mga kapatid. Naranasan nyo na po ba to na tunog pa lang ng motor, alam nyo na kung sino yon? No? Si Ella, alam mo, pag tunog pa lang ng pagmotor ni Chard, di ba? Si Chard yun. Ay, hindi si Richard yan. Alam mo, yung kaluskos pa lang ng hakbang. Ay, sa amin, alam namin, pag mabigat ang paa, si Gran yun eh. Yung bunso na, alam namin, kaluskos pa lang, tunog pa lang. The same thing with the voice of God, mga kapatid. Dapat, yung sinasabi kaninang discerning, yung the gift, discernment ay pinapractice. Sabi kanina ni Ate Malu, how do you discern? Of course, ang basis mo, ang basihan mo ay salita ng Diyos. Pag sinabing salita ng Diyos, kaya nga po siya, salita ng Diyos, the voice of God, na get po natin yon. Salita ng Diyos, voice of God, dapat alam natin, ay, boses to ng Diyos. Hindi, boses lang to ng asawa ko eh. Ay, boses lang to ng anak ko eh. Ay, boses lang to ng kapitbahay kong Marites. Ay, boses lang to ng kapitbahay kong Marisol. Alam dapat natin yun. We should be sensitive enough. No? We should be sensitive enough in spirit kung boses ba ng Diyos. Bakit ko sinabing sensitive in spirit? Because God is spirit. Okay? God is spirit. So, dapat ano yung makakasense sa boses ng Diyos? Your spirit. Kaya po importante ang discipling or discipleship. Kung walang nagdi-disciple sa atin, ibig sabihin walang nag-guide sa atin, doon nga lilitaw yung makikinig ka sa iba, or sometimes wala ka mang pakinggang iba, pero pinapakinggan mo yung sarili mo. May mali ba doon na pakinggan ko yung sarili ko? Wala, in a sense, pero pag binalik mo sa salita ng Diyos, may problema. Kaya nga nagkaroon tayo ng problema ngayon eh. Si Eva nakinig sa sarili niya. Mukhang masarap to. Mukhang masarap kainin, magandang pagkain. Nakinig. Sinabi kay Adan, oy, eto, kumain ka, nakinig, kumain. No? Testing every spirit, sabi ng salita ng Diyos. I'm not familiar with the verse, I'm not certain with the particular verse, pero sinabi ng salita ng Diyos, ng Bible, test every spirit, kasama yung spirit ko, yung sarili kong spirit. Now, how do I test it? Ibangga mo sa salita ng Diyos. That's discipleship. So yun lang po yung orientation natin ngayon. Simple lang, mabilis lang, no? Kasi mayroon po tayo mga fellowship. Pero gusto ko lang buksan yung kaisipan ninyo, malinawan tayo na hindi pala siya madali. Bakit? Ang tagal ng proseso. Pag hindi mo alam yung boses, ang tagal ng proseso. Pag may pinakinggan ka ibang boses, ang tagal ng proseso. To the point na hindi ka pa makarating sa destination mo. Kasi ang daming boses. Alam nyo, mas mahirap po ngayon kasi hindi lang boses ng tao ang kalaban natin ngayon. Ang dami pang ibang boses. Boses ng media, ng phone. Agree? Ang dami kayang boses. Nasa loob ka na ng church, nakikinig ka na ng preaching, pero may hawak ang phone. Di ba? Affected na yung boses mo. O affected na yung pakikinig mo. Kasi may ibang boses, media. Totoo po yan. Guilty naman siguro tayo lahat dyan. Pag nakaupo kayo at nahawakan nyo na yung phone nyo, minsan nag-scroll na kayo. Yung mga ngumiti, umaamin. Salamat po sa mga umaamin. Ako ngumingiti, ibig sabihin, minsan nag-scroll po talaga ako. Lalo pag trabaho. Media. Meron pa tayong kalaban. Mga gawain. Boses ng
boses ng pressure cooker, rice cooker, boses ng washing machine. Ang dami kayang boses. Ang dami kayang sound. No? Ang dami po kayang sound na pwedeng gumulo sa atin. Nasa loob na tayo ng church noon. How much more paglabas natin ng church? Ano pa kayang kaguluhan sa isip natin ang makukuha natin? And how much more kapag walang taong nag-guide sa'yo? A godly person na pinapakinggan mo. So ang mga objective po natin, first, tayo po ay maging godly person na papakinggan. Yun yung isa, lalo kapag medyo nasa edad ko na kayo, abay dapat tayo na pinapakinggan. No? Dapat tayo ay nagiging source na ng at least ay maturity ng wisdom sa mga bata. Mahirap pong baliktad. Naintindihan po natin, that's one objective. Pangalawang objective ay dapat mayroon din tayong magpasakop din tayo to the godly people. Bakit? Hindi ko naman alam lahat eh. So kailangan ko pa rin ng magma-mentor sa akin, mag-guide sa akin, magtuturo sa akin, mag-co-correct sa akin. Alam niyo po ba ang discipleship is correction? Matrabaho. Sa discipleship, magpapakorek ka talaga. Ganun po siya. Kailangan ko yun. So if there are two objectives, main objectives, after ng lahat ng to, dapat mayroon pong mahulma. Dapat nga tayo halos lahat, no? Mahulma na maging discipler, to be godly counsel, to be godly people, to be godly source of wisdom. No, yun yung isa. At pangalawa ay magkaroon tayo ng tao na magme-mentor sa atin, mag-guide sa atin. As much as possible, ang prayer natin within the church. As much as possible within the church. Matrabaho, no? Kasi paano kaya hindi pa ako ready? O wala akong makitang magdi-disciple. Kaya nga po, meron tayong program na ganito. As much as possible within the church. Paano kung ako, sa labas ako meron ako mentor sa labas, wala naman pong problema. No? Hindi naman natin lilimitahan doon yun. Kasi ako katulad ko, I have coach. I have coaches and mentors outside. So, makikita naman yun eh. Lalabas naman yun. Kung anong klase ng coach and mentor meron ako. So to end, yun po yung isa. Kung anong puno siyang bunga. Makikilala ang disipulo ko kapag mayroong bunga. Ano ang bunga natin lahat talaga? Pag-ibig. Pero yung pag-ibig na yon, marami pa po yun. Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It doesn't laugh in the evil, but hates what is not good. When we love, that's discipleship. Dito po mahuhubog yung patience natin, yung kindness natin. Dito po lahat yan mahuhubog. No? Yung gusto mo na lang gatukan, yung dinidisciple mo, pero hindi pwedeng gatukan, yayakapin mo na lang. Nang mahigpit hanggang sa hindi makahinga. No? Ganon po ang discipleship. Matrabaho po. Bakit siya matrabaho? Because it's a relationship. Ang relasyon po, hindi po siya tinatrabaho ng overnight. Hindi. Hindi tinatrabaho ang relationship overnight. Yun yung mga relasyon na mabilis masira. Pero ang relasyon na pinatatag ng matagal na panahon, to the point na kilala mo na yung boses ng misis mo, alam mo yung boses ng misis mo kapag masaya, alam mo yung boses ng misis mo kapag galit,
Alam mo yung boses ng misis mo kapag namomroblema? No? Kahit nga chat, alam mo yung boses ng misis mo? Pag walang tuldok, ako, pag may tuldok, iba. Natatawa yung mag-asawa kasi totoo yun, no? Natatawa din. That's reality. So, that's a simple orientation. Boses pa lang po yung pinag-uusapan natin. I hope you get thrilled and you've been excited by a simple orientation. Sana po maka-attend lahat ng discipleship class. Hindi po hindi po ibig sabihin kapag umattend ng discipleship class ay bibigyan na po agad ng group. Huwag po kayong mangamba, no? Huwag po kayong matakot. Attend lang po kayo para ma-equip po tayong lahat. Maliwanag? Okay. Tanong. May tanong? Mukhang nararamdaman ko na yung kulo ng tiyan nyo. Hindi pa. Okay pa rin yung lugaw. Ako kasi hindi nakakain. Ba't nyo inubos? Hindi man lang ako nakakain ng lugaw. Joke lang po. Po kayo mag-alala, naglugaw kami kaninang umaga. Wala pong tanong. Yes po, tanong. Pansarili, pananampalataya, pakinggan natin ng ating sarili sa pamagitan ng salita ng Diyos. Sabi sa Lumang Tipan, Josue 1 hanggang 1, basa sa 8. Huwag niyong kaliligtaan basahin ang aklat na yon. Didirihin niyo iyon araw at gabi upang matupad niyo ang nasusulat doon. Sa gayon, giginhawa kayo ang magtatagumpay. Ginhawang hindi pisikal. Ginhawang kasiyahan natin na mapaglingkuran ng Diyos. Ginhawa na mapagtiisan natin anumang bagay na ating nararanasan ng paghihirap. Sapagkat napapupurihan natin ang Diyos, napapasalamatan natin siya sa araw-araw. Yun lang po, maraming salamat. Thank you po, Brother Anselmo. Tama po yun, maglimi-limi, magsalita ng salita ng Diyos. Pero sa discipleship class, doon din po natin yun na itatama. Kasi hindi po lahat ng, di ba, pag nagbasa ka ng Bible, minsan di mo maunawaan, di mo maintindihan, doon ngayon papasok yung discipleship class. Kaya ka magkakaroon ng discipler para maitama yung kung ano mang hindi okay na interpretasyon na meron ka doon sa iyong binabasa. Okay po. Thank you, Brother Anselmo. Tanong pa po? Wala na? Lahat po ang fellowship. Dito po para malinaw po tayo, lahat dito magpe-fellowship. Ang juniors, saan kayo? Sa Sunday school kayo. Dito po ang adult, ganun po ba? Dito saan po para malinaw na? Dito tayo? Okay. So, doon. So, doon po ang young adult. Kung wala na pong tanong, tayo po'y magwakas sa panalangin. Aming Diyos, aming Ama, salamat po sa salita na muli namin pong nabasa, napakinggan in John 27, that you are the voice of truth. Yung salita mo ay salita ng katotohanan. Yung salita mo ay salita ng kaliwanagan. Ang salita mo ay salita ng pag-ibig. Lord God, we thank you and we pray yung pong aming gagawing discipleship program. Ikaw po yung manguna, ikaw yung magdisenyo, at lahat po nung gagawin namin nito, dalangin namin ang maging ending, ang end result, ang lahat sa amin makalapit, makabalik sa'yo to the point that Christ-likeness, yung kalapitan namin sa'yo ay maging kamukhaan ka namin, Lord God. Yung kalapitan namin sa'yo to the point na yung kilos namin ay kilos mo na, Lord God, as we imitate you, or as people imitate us. Father, I pray, 2 objectives lang po yung aming pinapanalangin, that we become godly people, godly counsels, Lord God. And we pray that you will give us also humility na magpasakop to a mentor, to a coach. Lord, punuin mo po ang church namin na ito. Punuin mo po ang GIOS na mga babae at lalaki, matanda, bata, Lord God, na kaya na maghatid ng mga tao pabalik sa'yo. Palapit ng palapit sa'yo. Thank you, God.
Bless our fellowships, God. In Jesus' name we pray. Amen. God bless po.